Isang mapagpalang umaga po mga kapatid yan sa Hong Kong. Praise the Lord! Na tayo po ay may isang Diyos na buhay. Na kung saan ka man naroroon ngayon, nandyan ang Diyos. Ako ay nananalig na ang Diyos na yan ay nasa akin din. Sa oras na ito mga kapatid, isang malaking pagkakataon upang makasama ko kayo sa Hong Kong Fellowship o sa Wesleyan sa Hong Kong. Praise the Lord! Ang Diyos po natin ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos po natin ay buhay. Ang Diyos po natin ay patuloy na kumikilos para ang kanyang mga mananampalataya ay patuloy din na gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Sa umagang ito mga kapatid, gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob niya sa akin upang magministeryo sa inyo sa pamagitan ng video messages na ito. Kaya ako ay nagpapasalamat din sa pagtitiwala na binigay niyo sa akin bilang inyong speaker sa umagang ito mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos at naway gabayan at itaas ang antas ng ating mga buhay araw-araw. Ang ating salita, ang salita ng Panginoon Diyos sa umagang ito mga kapatid ay matatagpuan po sa Roma chapter 6 verse 1. Ang paksang ito mga kapatid ay pamagatan po natin ang buhay Kristiyano. May isang issue, malaking issue sa Romano kung saan ito po ay nagtatalo ang mga mananampalataya kung ano ang dapat bilang isang Kristiyano sa kanilang pamumuhay. Ang tanong po sa verse 1, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng ating Diyos? Ang sagot po mga kapatid sa verse 2 ay hindi. So yun po ang sagot ni Pablo sa mga taga-Romano na mananampalataya na hindi dapat ang isang Kristiyano ay patuloy na magkakasala bagamat siya ay masagana ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Anong kadahilanan kung bakit hindi dapat patuloy magkakasala ang isang Kristiyano? Una, dahil po tayo bilang isang mananampalataya ay patay na sa kasalanan. Yung word na patay na sa kasalanan ayon sa Spirit-filled life Bible, makikita po natin sa New King James Version. Ganito po ang kanyang sinasabi, not controlled by the love of sin. Inulit ko po, not controlled by the love of sin. Ibig sabihin na ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng mananampalataya, mga kapatid, ay wala na. Pinapakita niya na tayo po ay patay na sa pagkabihag po natin mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay po natin. So yun po ang kanyang isinagot sa bawat isa sa atin. So sa verse 3, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo, makikita po natin na tayo po ay nabautismuhan sa ngalan ni Kristo. Ibig sabihin, tayo po ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. At sa verse 4 hanggang verse 5, makikita po natin mga kapatid na si Pablo binigyan niya ng halaga na ang lahat ng nakiisa kay Kristo, sila po ay nailibing na kasama niya. So pinapakita niya na ang mga Kristiyano ay hindi na dapat patuloy na magkakasala. Dahil sa verse 6, makikita po natin na ang dati natin pagkatao ay kasamang inaipako sa krus o pinako sa krus upang tayo po ay mamamatay sa ating makasalanang katawan. So ang dati nating pagkatao, ibig niyang sabihin ang makasalanan na buhay po natin, ito po ay napako sa krus kasama ni Kristo para hindi na po tayo maalipin sa kapangyarihan ng kasalanan. So ang buhay Kristiyano, ipinapakita niya sa bawat isa sa atin na dapat tayo po ay tangkilikin po natin
ang kasaganahan ng kanyang biyaya na bawat isa sa atin ay namatay na sa pagkakasala. Sapagkat sa verse 7, ang namatay na ay pinalaya o nawala na sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin, mga kapatid ni Pablo, ikaw at ako ay malaya na sa pagkakasala. Ibig sabihin, wala na yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Sa verse 10 naman, ganito po ang kanyang sinasabi. Si Kristo namatay minsan para sa lahat ng panahon. Nais niyang ipakita, mga kapatid, na minsan lang namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan, para sa aking kasalanan, para sa lahat ng mga taong nagkakasala, minsan lang namatay. Kaya't kung ikaw ay patuloy na nagkakasala sa iyong buhay bilang isang mananampalataya, ibig sabihin, nais mo pang muling ipako si Kristo sa krus ng Kalbaryo upang ikaw ay tubusin sa iyong nagawang kasalanan. Hindi po dapat ganon, mga kapatid. Kundi, nais ng Panginoon Diyos na lamnamin po natin ang kalayaan na ipinagkaloob niya mula sa ating kaligtasan, na hindi dapat maghari ang kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. So sa verse 11, mga kapatid, ganito po ang kanyang sinasabi, kaya dapat din ninyong ituring ang iyong sarili bilang patay sa kasalanan. Amen. Bilang isang patay na sa kasalanan. Nais niyang ipakita ang katotohanan na ito sa bawat isa. Ang pangalawang rason kung bakit hindi dapat tayo magpatuloy. Dahil ang isang Kristiyano ay buhay para sa Diyos. Sa verse 11, ganito ang kanyang sinasabi. Mga kapatid, dapat ang isang Kristiyano ay nabubuhay para sa Diyos. So sa Roma chapter 6 verse 23, makikita po natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya, sinasabi niya, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. Kaya't si Kristo sa verse 4, namatay para sa atin lahat, muli siyang nabuhay upang ipagkaloob niya sa atin ang buhay na yan na makikita po natin o mararanasan po natin sa ngalan ni Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Mga kapatid, dapat tayong lumakad sa bagong buhay na ipinagkaloob ni Lord sa atin. Kung bagong buhay na nais ipakita ng ating Panginoon Diyos, sa verse 12, ganito po ang kanyang sinasabi, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa iyong mga katawan. Pinapakita ni Pablo na ang bawat bahagi ng ating katawan, ang ating kamay, ang ating mga dila, sa mga marites na yan, nandyan ang mga marites, mga kapatid, ayaw ng Panginoon Diyos na gagamitin po natin ang mga bagay na ito o mga bahagi ng katawan natin na ito para sa masamang bagay, kundi nais ng Panginoon Diyos, sabi niya, huwag na ninyong paghariin pa. Amen? Praise the Lord. Palayain po tayo ng Panginoon Diyos, mabuhay po tayo para sa Panginoon Diyos. Pangalawa, upang hindi na kayo maalipin pa sa masasamang hangarin o pita ng laman. So nais ng Panginoon Diyos na lisanin na natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito at mabuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Kaya't sa verse 13, maliwanag po ang kanyang sinasabi sa bawat isa, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng iyong katawan. Amen. Kung ang iyong dila, ang sinasabi ni Pablo, na kasangkapan ng pagkasira ng buhay ng bawat isa, siguro, kapatid, itigil mo nang magmarites. Huwag mo nang gagamitin ang dila mo upang masisira ang buhay ng bawat isa. Kundi, nais ng Panginoon Diyos na ang buhay mo, mga kapatid,
ay dapat natin ibigay sa Panginoon Diyos. Ganito ang kanyang sinasabi, dapat ibigay po natin, ihandog po natin ang lahat ng bahagi ng ating katawan sa Panginoon upang maging kasangkapan ng kanyang kalooban o daluyan ng pagpapala espiritual sa buhay ng lahat ng mga tao sa ating kapaligiran. Balikan po natin ang issue sa verse 1. Ang issue ng isang Kristiyano ay dapat po ba na magpapatuloy na magkakasala upang managana ang biyaya ng Diyos sa atin? Hindi po, mga kapatid. Tignan po natin ang pangyayari sa buhay ni Samson. Kilala ba ninyo si Samson? Si Samson, mga kapatid, ay isang hero. Si Samson, mga kapatid, ay matagumpay na Kristiyano. Si Samson, makikita po natin na ang dami niyang tagumpay sa buhay. Ngunit, nung hinayaan niya na naghari ang kapangyarihan ng kasalanan sa kanyang buhay, anong nangyari sa kanya? Bumagsak ang kanyang buhay, natalo siya at nawala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay hanggang wala na siyang kakayahan. Anong lesson makikita po natin kay Samson? Dahil po, mga kapatid, binaliwala niya ang kasalanan. Hinayaan niya na ang kasalanan ay pumasok sa kanyang puso. Hinayaan niya na ang kasalanan naghari sa kanya at nabihag siya dahil binaliwala niya ang kasalanan sa kanyang buhay. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya, hindi nasisiyahan ang ating Diyos kung hinahayaan po natin na ang kasalanan ay patuloy na maghari sa ating mga buhay. Bagkus nais ng Panginoon Diyos na mamuhay ka para sa Kanya, mamuhay ako para sa Kanya, upang Siya ang may taas sa ating mga buhay. Ano ang dapat natin gawin? Tayo po ay magpapasalamat sa oras na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa Iglesia Wesleyana. Ang Iglesia Wesleyana, mga kapatid, ay hindi kinukonsinti ang kasalanan. Diyan pa sa Hong Kong, mga kapatid, ang mga director ba natin dyan, ang mga kasamahan po natin dyan, kinukonsinti ba ang kasalanan? Hindi, di ba? Ito po, ang kasalanan sa Iglesia Wesleyana ay sinasabi po natin na ang kasalanan ay walang bahagi sa buhay natin at hindi po nakapagbibigay ng maganda sa sino man mananampalataya. Higit sa lahat, mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Kristo ay kinukundina, mga kapatid, ang pagkakasala o kasalanan sa buhay ng bawat mananampalataya, hindi lang sa Iglesia Wesleyana. Kaya't, mga kapatid, sa oras na ito, gusto mo bang magpatuloy na matagumpay ang iyong buhay bilang isang Kristiyano? Ang tanong na yan, sinagot ng ating Panginoon Diyos, dapat tayo po ay magtagumpay. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Si Pablo, binigay niya sa atin ang mga kasagutan na yan. Kaya't nais niya na ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon Diyos ang ating buhay sa Kanya. Huwag po natin ang angkinin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, kundi ibigay natin sa Kanya bilang isang Diyos na nakahari na Siya lamang ang magkontrol sa buhay ng bawat isa. Kaya't huwag na tayong magpatuloy, mga kapatid, sa pagkakasala, kundi gawin po natin ang Kanyang kalooban. Ibigay na natin na 100% o talikuran na natin na 100% ang pagkakasala, mga kapatid. Kahit sa maliit lamang na pagkakasala, ayaw ng Panginoon Diyos, huwag mong sasabihin na kayang-kaya mo yung maliit na pagkakasala. Alisin mo na yan, mga kapatid. Kung may white lies sa'yo, alisin mo na yan. Kahit sa mga hindi ka honest sa mga amo mo, hindi ka honest sa iyong mga ginagawa kung minsan, kahit sa maliliit na bagay, ginagamit ng kaaway upang linlangin ka, upang ikaw ay bihagin muli at hindi niya ibigay sa iyo ang kagalakan. Kaya't sabi niya, 100% na talikuran na natin
ang pagkakasala o kasalanan sa buhay natin. 100% din na tayo po ay mabuhay para kay Kristo. Nais ng ating Panginoon Diyos na 100% na tayo po ay mapalaya mula sa kasalanan. Kaya't sabi niya, huwag na natin hayaan na maghari pa ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin, mga kapatid. Dahil ang kasalanan walang idinudulot na maganda. Ninanakaw ng kasalanan na yan ang kagalakan sa puso natin upang maglingkod sa buhay na Diyos. Opo mga kapatid, ang kasalanan na yan, sinisira niya ang iyong relasyon sa iyong asawa, sinisira niya ang relasyon mo sa iyong mga anak, sa iyong mga pamilya, sa lahat ng mga tao, higit sa lahat. Ninanakaw niya ang pribilehiyo na meron ka, na ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos sa iyo, na mamuhay ka na masagana sa iyang harapan, at ikaw ay maging matagumpay na Kristiyano. Kaya ang challenge ng kanyang salita, mga kapatid, tigilan mo na ang pagkakasala. Kahit sa maliliit na bagay, itigil mo na. At ibigay mo na ang todo na paglilingkod sa Panginoon Diyos. Huwag ka nang magtira kahit isang bahagi ng iyong katawan na maging kasangkapan ng kasalanan. Kundi lahat ay ibigay na natin sa Panginoon Diyos upang maging kasangkapan ng kanyang kalooban. Ikaw ay maging kasangkapan ng kanyang kabanalan at kasangkapan ng pagpapala sa lahat ng mga tao. Una, sa iyong pamilya. Pangalawa, sa mga tao na kung saan nakakasama mo araw-araw, sa iyong amo, sa iyong mga katrabaho, at lahat ng mga tao. Dahil, mga kapatid, ang Diyos mahal ka niya at nais niyang ipagkaloob sa iyo ang kanyang pagpapalang 100%. Ngunit hindi po natin mararanasan ang 100% ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos kung hinahayaan po natin na tayo po ay patuloy na nalilin lang ng kaaway o ng kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Ngunit hayaan po natin na ang kapangyarihan ng ating Diyos na banal, Diyos na buhay, upang siya lamang ang ating sundin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Dapat siya ang mangunguna sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, mga kapatid, sa oras na ito sa umpon, kapatid, itigil mo na ang pagkakasala. Amen. Itigil na natin at mamuhay ka para sa Diyos. Amen. Mamuhay tayo para sa Diyos. Hindi tayo mabubuhay sa ating sarili lamang. Nais ng Diyos na mabuhay po tayo, mabuhay po na tayo, nakasama po natin ang buhay na Diyos. Amen. Diyos na may hangarin na tayo po ay kanyang pagpalain. Kaya kung meron kang itinatago at patuloy kang nabibihag sa kapangyarihan ng kasamaan o kadiliman, sa oras na ito, kapatid, nais ni Lord palayain ka. Amen. Nais ni Lord palayain ka ngayon. Sa ngalan ni Kristo, papalayain ka kung isusuko mo yan sa Kanya sa oras na ito. Kung saan ka nakaupo, kung saan ka nakatayo, nais ng ating Panginoon Diyos na palayain ka. Kung ikaw ay walang makikita po natin na kung tayo po ay hindi nakakaranas ng kagalakan sa ating paglilingkod sa Kanya, dahil marami po tayong itinatago ngayon sa oras na ito, nais ng Panginoon Diyos na palayain ka. Isuko mo sa Kanya sa lahat-lahat. Ipagkatiwala mo sa Panginoon sa oras na ito. At ikaw ay mabuhay
sa sentro ng kanyang kalooban. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagmahal na Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal. Sinasabi mo po, Panginoon Diyos, sa iyong salita, na ang isang Kristiyano ay hindi dapat magpatuloy sa pagkakasala, kundi nais mo, Panginoon Diyos, na kami pong lahat ay mabuhay para sa iyo. Dahil noong ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran mo lahat ang kabayaran ng kasalanan, ng kamatayan, upang pagkaluban mo po kami ng buhay na ganap sa ngalan ni Hesus Kristo. Kaya't, Panginoon, dinadalangin ko po ang mga kapatiran sa Hong Kong sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan espiritual, Lord, tulungan mo sila. Kung sila po ay nababagabag sa kanilang mga buhay dahil hindi po ganap ang kanilang pagtitiwala, dahil hindi po ganap na sinuko nila ang kanilang mga buhay sa iyo, Lord, dalangin ko po, i-bless mo sila sa oras na ito. Amen. Yes, Lord Jesus. Gawin mo po ang iyong kalooban sa kanila. Sa pagkabihag nila, Panginoon Diyos, sa kasalanan, palayain mo sila, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Palayain mo sila, Panginoon Diyos, upang sila ay patuloy na mamuhay bilang isang matagumpay na Kristiyano. Alisin mo po, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga bigat sa kanilang mga puso. Ang lahat ng mga kasalanan na meron sila. Ang lahat, Panginoon Diyos, na hindi nila kayang isuko. Ngayon, sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, tulungan mo sila na isuko nila lahat sa iyo sa oras na ito. Upang sila po ay mabuhay na may kagalakan at malaya na gawin ang tama sa iyong ngalan. Pagpalain mo ang mga kapatid na ito, Panginoon Diyos, sa Hong Kong. Bless mo sila, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon Diyos. Malayo sila sa kanilang mga pamilya. Mahirap po ang kanilang kalagayan. Ngunit nandyan ka, Diyos, naming makapangyarihan na Diyos. Alam ko po, Panginoon Diyos, ako'y nananalig na bless mo sila. Kaya tulungan mo silang magtiwala sa iyo na gawin ang tama araw-araw. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga kasugan. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang kanilang mga trabaho. Higit sa lahat, Panginoon Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga pananampalataya upang sila po ay patuloy na magtagumpay na kasama kanila. O po, Panginoon Diyos, lahat ng mga bagay, alam po namin na walang mahirap sa iyo dahil ikaw ang Diyos na nananahan sa bawat puso ng mga mananampalataya. Patuloy kang maghari sa bawat isa sa mga kapatiran sa Hong Kong. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, patuloy nilang madama ang iyong kapangyarihan sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Mga kapatid, salamat po sa oras na ito. Pagpalain nawa ng ating Panginoon Diyos ang bawat isa. Bless niya at ipagpatuloy niya tayong pangunahan. Salamat po. Bye-bye po. God bless.